Hello, magandang hapon sa ating lahat. So, kung kayo man ay walang ginagawa ngayon, ini-encourage ko kayo na makinig ng mabuting balita ng kaligtasan. At so dahil lockdown ngayon, at ang totoo ay maraming tao po ang nagtatanong, maraming tao po ang nanlulupaypay, marami pong mga tao ang hindi alam ang kanilang gagawin. So, sa panahon ngayon ay wala na pong safe na lugar. Mayaman ka man, mahirap ka man, pare-parehas. At ang nakita ko po na safe na lugar ngayon ay walang iba kundi ang iyong buhay ay nasa kamay ng Panginoon. So, sa mga pangyayaring ito ay nagpapakilala ang Panginoon sa atin. So, kung maaari, yanigin niya ang lupa. Kung maaari ay pagduluhungin niya ang dagat. So, magkaroon ng malalakas na bagyo for the sake ng tao ay tumawag sa Kanya. So, ginagawa ito ng Panginoon dahil alam niyo po ba, maraming bagyong buhay na dumarating sa atin. At ipagpasalamat natin sa Diyos, sabi ng Biblia, kung tayo dumaranas ng mga matinding pagsubok. Niloob ng Diyos noon na ito ay isang katulad na nangyayari sa atin. Ito po'y bagyo ng buhay. Ito pong coronavirus na ating nararanasan, ito po ay isang bagyo ng buhay at pangkalahatan po ito. At nakita ko po dito na katulad ng nangyari doon nung panahon po ng Panginoong Hesus, noong siya ay natutulog sa bangka, nagpadala siya ng bagyo. Natakot ang mga alagad, takot na takot kahit kasama nila ang Panginoon. Sabi niya, gisingin niyo ang guro kasi malulunod na tayo. Amen. Niloob ng Diyos na ipadala yung bagyo. Why? Kasi upang masubok ang kanilang pananampalataya. Alam niyo po ba na nung nagising ang Panginoon, ang unang hinarap niya ay ang kanyang mga alagad. Kay liliit ng inyong pananampalataya. Sabi ng Panginoon. Kay liit ng inyong pananampalataya. Hello? At yung isang bagyo ay nung panahon ho ni Jonas, inutusan ni Yahweh si Jonas pumunta sa Ninive. Sabi niya, Jonas, pumunta ka sa Ninive, babalaan mo ang Ninive sapagkat gugunawin ko ang Ninive. Pero ang ginawa ni Jonas, nagpunta siya sa Tarsis sa takot niya kasi baka patayin siya ng mga tao doon at nangyari doon. Kaya nagpadala ang Diyos ng bagyo, sakay siya sa barko, ay halos masira yung barko. Kaya nagpalabunutan, tinawag lahat ng tripulante, nagpalabunutan sila kung tawagin kung ang mga Diyos nila, magpalabunutan sila kung sino ang dahilan bakit mawawasak ang barko. At baka mamatay lahat sila. Nakita nila si Jonas. At si Jonas, yung napili na siya yung sanhi. Kaya sabi ho ni Jonas, ako talagang dahilan kung bakit may bagyo. Kasi hindi ako sumunod sa utos ni Yahweh. Ihagis niyo ako sa dagat. Sabi kay Jonas, ihagis niyo ako sa dagat. At papayapa ang bagyo. Inihagis nga si Jonas sa dagat, pumayapa ang bagyo. Purihin si Yahweh. Ibig sabihin ng mensahe ng Diyos, nagpapadala ang Panginoon ng bagyo, una, doon sa kay Jesus Christ, upang itest ang kanilang pananampalataya. Pangalawa, ay dahil sa pagsuway ng tao sa Diyos. Pangatlo, ay nung panahon ni Pablo, na nagsabi po si Pablo sa kapitan ng barko na wag na silang tumuloy dahil magkakaroon ng masamang panahon.
Subalit, nagpilit po yung kapitan ng barko at marami silang kargada. Dumating nga po yung malakas na bagyo. Pero hindi ho nasira yung bagyo alang-alang kay Pablo. Ano hong message ng Lord? Dahil ang tao'y hindi nakikinig sa mga lingkod ng Diyos. So, ito po, pag-aaralan natin, bago tayo mag-aaral, tayo muna po ay mag-pray. Bago po ako mag-share ng Word of God. Amang banal na nasa langit, salamat po sa oras na ito. Salamat sa kapayapaan. Salamat po sa inyong divine covering. Salamat po sapagkat ang iyong mga salita ay maasahan. Ang iyong mga pangako ay tapat at tunay at hindi nagbabago. Panginoon, dalangin ko po na sa oras na ito, katagpuin mo po ang nakikinig ng iyong mga salita. Maunawaan nila, Panginoon, ang mga bagay na nagaganap sa daigdig na ito. Ito po, ang mga bagay na espiritual ay mauunawaan lang sa pamamagitan ng mga bagay na espiritual. Lord, katagpuin mo po, Panginoon, ang bawat isang nakakapakinig ng message na ito. Inihiling ko po na buksan mo po ang kanilang kaisipan, Panginoon, sa tunay na kahulugan ng buhay at sa katotohanan ng iyong mga salita. Alisin mo po yung espiritu ng relihiyon. Alisin mo po yung maling doktrinang natanim sa kanila. At sa halip, Panginoon, buksan mo po ang kanilang mga puso sa tunay na mensahe ng iyong nagaling sa iyo. Kaya Lord, we declare, Panginoon, salvation. We declare knowledge and wisdom ay magmanifest sa anak mo na makakapakinig ng mabuting balitang ito. Kaya Lord, alsin mo po yung pride sa kanyang puso. At sa halip, Panginoon, ay maranasan niya, Panginoon, ang katotohanan ng iyong mabuting balita. Kaya Lord, I pray, Panginoon, ng mga salitang mahasik ngayon sa kanyang puso ay hindi po matatanim sa damuhan, hindi matatanim sa batuhan, hindi matatanim, Panginoon, sa dawagan, kundi ito'y matatanim sa matabang lupa at yun po ang aming puso. Ito ay ang binhing mahasik sa kanyang puso, Panginoon, ay mamumunga, yayabong sa kanyang buhay. Magliliwanag at ito'y maglilid, Panginoon, sa paglilingkod, sa pagkaunawa, Panginoon, sa tunay na kahulugan ng buhay, sa paglakad sa kabanalan, at sa pagkilala, Panginoon, sa iyong kalooban. Kaya Lord, sa umagang ito, patuloy po na mangusap kayo, patuloy po na kayo po ay magpakilala sa taong nakikinig ngayon, Panginoon, ng iyong mabuting balita. Salamat po sa iyo po yung papuri. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So sabi po ng aklat ng Roma, hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita tungkol kay Kristo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat mananampalataya. Kaya sa oras na ito, hindi ako mahihiya na i-share sa iyo ang mabuting balita. Kasi kung ito yung ikaliligtas ng iyong kaluluwa, so magalit ka na sa akin, pero ang sinasabi ko ay galing sa salita ng Diyos. Gusto kong malaman mo, at gusto ko rin na malaman sa iyo, na kung ikaw ba ay naniniwala na ang Biblia ay salita ng Diyos. Bro, mahalaga na maunawaan mo dalawang bagay. Ikaw ba ay naniniwala na ang Biblia ay salita ng Diyos o hindi ka naniniwala at ang paniniwala mo ang Biblia ay gawa-gawa lamang o ito ay katang-isip lang ng tao. Kung ang paniniwala mo ay katang-isip lang ng tao, ito bro, ang mensaheng ito hindi para sa iyo. Huwag mo nang painggan. Pero kung ikaw yung tao naniniwala na ang Biblia ay salita ng Diyos, ang mensaheng ito ay para sa iyo. Mahal ka ng Panginoon. Kung may mga bagay kang nalalaman tungkol sa Kanya, gusto pa ng Panginoon itong madagdagan. Kung may mga katanungan ka sa iyong paglilingkod at pananampalataya, gusto ng Panginoong ituwid at itama ang mga bagay na iyong pinananampalatayanan. Alam ng Diyos
na mahal mo siya o hindi. Alam ng Diyos kung ikaw ay malapit sa Kanya o hindi. Ngayon, sa oras na ito, hindi ko ikahihiya sa iyo ang mabuting balita tungkol kay Kristo sapagkat ito yung kapangyarihan ng Diyos ay kaliligtas ng tao. So, maring masaktan ka sa mensaheng ito. Dahil ang salita ng Diyos ay hindi nakabatay sa relihiyon. Ang Word of God ay masakit kung tayo ay tinutuwid ng kanyang mga salita. Kasi ang salita ng Diyos ay buhay. So, habang pinapakinggan mo ang aking babasahin, pwede kung may Bible ka, buksan mo rin. Sabi po ng Roma, chapter 18, pag-aralan natin, kasi marami tayong katanungan nagaganap sa daigdig na ito. Minsan doon sa nagaganap na coronavirus, isisihin natin ng bansa sa bansa. Marami tayong naiisip na kung ano-ano. Pero tandaan mo, ang lahat ng bagay ay nagaganap sa panahong itinakda ng Diyos. Kung ikaw ay naniniwala na mayroong Diyos. At ang Biblia po, dapat nating maunawaan, ito po ay salita ng Diyos. Ang Biblia po ay, ito po yung mahalagang malaman natin, ang Biblia ay manual ng ating buhay. Nakasulat na pong lahat dito ang mangyayari at magaganap simula nung pinanganak ka hanggang sa katapusan ng daigdig. Ito'y isinulat na. Kaya sabi po ng Bible, nung nasa sinapupunan ka pa lang, bilang na ng Diyos ang iyong buhok. At ang sabi ng Panginoon ay nilagyan ng Diyos ng simula at hangganan ng buhay ng tao sapagkat hindi alam ng tao ang kanyang patutunguhan. So dumating tayo ng walang kadala-dala sa daigdig na ito, sabi ng aklat ng Job, at aalis din tayo ng walang madadala. Praise God. Ang mahalaga ngayon ay makilala mo at makita kung ano ang kalooban ng Diyos. Ngayon, bakit may nagaganap? Maraming katanungan. Bakit ba nagaganap ito? Ang daming namamatay. Dumadaluhong ang dagat, ang daming tsunami. Ang daming lindol na nagaganap. Hello? Bakit ginagawa ito ng Diyos? Kung maaari, araw-araw ilindulin ng Diyos. Kung maaari, araw-araw na magkaroon ng tsunami, gagawin ng Diyos. For the sake ng lahat ng tao ay tumawag sa Diyos. Dahil marami na po ang mga tao na hindi nakakaalala sa Diyos na nagbigay sa kanya ng buhay. At bakit nagaganap ito? Bakit may coronavirus na napakabilis mag-spread? Ang bilis na lumawak. Ang bilis na kumalat sa buong daigdig. At alam nyo ba, ang sabi po ng Deuteronomy, ng Jeremiah chapter 25, ito ang matinding nangyayari ngayon. Sabi po ng Jeremiah chapter 25, verse 32 to 33. Ganito ang sabi ni Yahweh, ang sakuna ay lumaganap na sa bawat bansa, parang malakas na bagyong dumarating mula sa pinakamalayong panig ng sanlibutan. Ang sabi ni Yahweh, ang sakuna ay lumaganap na sa bawat bansa, parang malakas na bagyong dumarating mula sa pinakamalayong panig ng sanlibutan. Sa araw na yon, ang buong daigdig ay mapupuno ng bangkay ng mga pinatay ni Yahweh. Hindi na sila tatangisan, titipunin o ililibing. Magiging pawang dumi na lang sila sa ibabaw ng lupa. Ay! Bakit nangyayari yan, bro? Hallelujah! Dahil sa kasalanan ng sanlibutan. Ayaw ng Diyos gawin yan sa tao. Ayaw ng Diyos na mangyari ang mga bagay na ito sa tao. Pero sa sobrang tigas ng ulo ng tao, sa pagbabaliwala nila, sa pag-ibig, at sa kabutihan ng Diyos, nagaganap ito. Imagine mo, for God so loved the world, ibinigay ng Panginoon ng kada Father si Jesus Christ.
utos sa ibas. Pero walang tumatanggap at kumikilala sa Panginoong Hesus. Hindi pinahalagahan ang mga bagay na ginagawa ng Panginoon, na ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Kaya ito nangyayari. Tignan nyo ha. Basahin natin ang Roma chapter 1 verse 18. Nahahayag, ito yung ating message sa araw na ito. Ang pagkakasala ng sangkatauhan. Nahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong sumisiil sa katotohanan sa pamamagitan ng kanilang kasamaan. Ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag yamang inihayag ito sa kanila ng Diyos. Mula pa nang likhain niya ang sanlibutan, ang kalikasang hindi nakikita, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at ang pagka-Diyos ay maliwanag na inihahayag ng mga bagay na ginawa niya. Kaya't wala na silang maidadahilan. Kahit nakilala na nila ang Diyos, siya'y hindi nila pinarangalan bilang Diyos na ipinasalamatan man. Sa halip nagkakahaka sila ng mga bagay na walang kabuluhan at nadimlan ang kanilang mga hangal na pag-iisip. Sila'y nagmamarunong ngunit lumilitaw na hangal. Nang talikdan nila ang kadakilaan ng Diyos na walang kamatayan at sambahin ang mga larawan ng taong may kamatayan, ng mga ibon at ng mga hayop na may apat na paa at ng mga nilalang na nagsisigapang. Kaya hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruruming pita hanggang sa magumon sila sa paggawa ng kahalayan sa isa't isa. Tinalikdan nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ng nilalang sa halip na lumalang na siyang dapat papurihan magpakailanman. Amen. Dahil dito hinayaan na sila ng Diyos sa mahahalay na pita. Ayaw nang makipagtalik ng babae sa mga lalaki. Sa kapwa lalaki na lamang sila nakikipag-ugnayan. Gayon din ang ginagawa ng mga lalaki. Ayaw nang nakikipagtalik sa mga babae kundi sa kapwa lalaki na rin sila na humaling. Ang ginagawa ng mga ito'y nakahiya. Kaya hindi nila maiiwasan ang parusa sa kanilang lisyang gawain. Sapagkat ayaw nilang kumilala sa Diyos. Hinayaan sila ng Diyos sa kanilang masamang pag-iisip at sa mga ditumpak na asal. Naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan, kabuktutan, kasakiman, masasamang isip, na puno sila ng pagkainggit at masasamang hangaring na humaling sa pagpatay, pagtatalo, pandaraya. Sila'y masitsit, mapanirang puri, napupuot sa Diyos. Walang pakundangan, mapagmataas, mayayabang, mapagkatha ng kasamaan. Mga swail sa magulang, mga hangal, mga taksil, mga walang puso at hindi marunong lumingap sa kapwa. Nalalaman nila ang mga utos ng Diyos na dapat mamatay ang mga gumagawa nito. Gayon may patuloy sila sa paggawa nito at natutuwa pang makita na ang iba'y gumagawa ng gayon. Ito yung kasalanan ng sanlibutan, bro. Sis. Asan ba galit na galit ang Diyos? Ang sabi po ng Biblia, nahahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan na ginagawa ng tao, ng kasamaan, yung mga taong sumisiil sa katotohanan. At ang sabi po dito ng verse 21, ito yung idolatry. Bro, huwag matigas ang ulo. Ang sabi ng Bible, hindi sila papayag na ang kanilang mga ginawa at ang kanilang hawak-hawak na rebulto ay hindi Diyos. Hallelujah. Pero
ito yung sinasabi ng Bible. Galit na galit ng Diyos sa idolatry. Ang sabi niya dito, kahit nakilala, sabi ng verse 21, kahit nakilala na nila ang Diyos, siya'y hindi nila pinarangalan bilang Diyos. Ni pinasalamatan man, sa halip naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan at nadimlan ng kanilang mga hangal na pag-iisip. Nang talikdan nila ang kadakilaan ng Diyos na walang kamatayan at sambahin ang mga larawan ng mga taong may kamatayan. Oh, hallelujah. Sana maunawahan mo to, bro. Mas matindi pa yung parangal na ginagawa sa mga santo-santo kay Mama Mary kaysa kay Jesus Christ, kaysa sa God the Father. At pinagpipista nila ito at iniikot kung saan-saan. Niluluhuran. Kasuklam-suklam. Sabi po ng Biblia, nang tinalikdan nila ang kadakilaan ng Diyos na walang kamatayan at sambahin ang mga larawan ng mga taong may kamatayan. Namatay na sila. At ang sasabihin natin na nanalangin tayo sa kanila dahil sila ay malakas sa langit. Hallelujah. Bro, lahat tayo malakas sa Diyos. At ang sabi ng Biblia, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Ang panalangin natin, ang mediator lang natin, tagapamagitan sa Ama ay walang iba kundi si Jesus Christ. Wala nang iba. Hindi makararating ang panalangin mo, hindi makararating ang hinihingi mo kung hindi sa pamamagitan ni Jesus Christ. Siya lang ang magsasabi nito sa Ama. Ngayon, sikat na sikat si Father Pio. Bro, ewan ko saan nanggagaling yung mga santo-santo na yan. Para i-twist ang katotohanan. Diyang galit na galit ang Lord. Maglalagay ka pa sa bahay. May mga maggagawa at maglalako niyan. Bibili ka. Pag namamahalan ka, tatawaran mo. Pagkatapos yun ang iyong luluhuran at sasambahin. Sana magising na tayo. Ito yung sabi ng Word of God. Hindi ito dahil sa reliyon, kundi gusto ng itama ng Diyos sa atin yung ating maling pananampalataya na ating kinagisnan. At huwag tayong umasa sa turo ng iba, sa halip magsaliksik tayo ng katotohanan. At ang salita ng Diyos ang magsasabi sa iyo kung ano yung dapat at karapat-dapat nating gawin bilang tagasunod ni Christ. Ang sabi ng 25, tinalikdan nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Nasa Roma chapter 1 verse, kuwan tayo Roma chapter 1 verse 18 hanggang 32. Pero sabi po ng 25, tinalikdan nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ang nilalang, sa halip na ang lumalang na siyang dapat mapurihan magpakailanman. Amen. Hallelujah. Libo-libo ang nagsisiksikan sa Black Nazareth. Lumuluha ang Diyos. Nalulungkot ang Panginoon dahil sa kabulagan nila sa salita ng Diyos. Mapaglin lang ho si Satanas. Alam nyo ba yung strategy ni Satanas? Kaya niyang paluhain ng dugo ang isang ribulto. And then pang nagpahid ka, nagpapagaling din sila.
Anong reason? To sake na may twist ni Satanas ang pananampalataya ng tao. At ang tao'y lumabag sa utos ng Diyos. Sabi yun ng 10 kautusan ng Diyos. Ang pangalawa doon, huwag kayong gagawa ng larawan o ng ribulto para sambahin. Isinulat yan ng God the Father sa pamamagitan ni Noe sa 2 biyak na bato sa pamamagitan ng kidlat. Si Yahweh po ang nagsulat niyan. Huwag na huwag kayong gagawa ng larawan o ribulto para inyong sambahin. Huwag niyo ikatwiran, mga kapatid. Kaya nangyayari sa daigdig natin ito. Nahahayag na nga mula sa langit ang puot ng Diyos dahil sa mga bagay na ito. Gusto ko yung maliwanagan. Gusto ko yung maliwanagan sa bagay na ito. Huwag nating sabihin na kaya lang natin ginagawa para laging maalala. No, sinabi pa ni Jesus yan. Sinabi pa sa aral at turo ng Panginoon yan na magawa kayo para hindi nyo umaalala. Ang sabi ng Panginoon, huwag kayong gagawa ng larawan o ribulto para ako'y sambahin. May Black Nazareth, may maitim, may maliit, may ninyo, may maliit, may malaki. Nakakatakot. May maliit, iba't ibang tsura. Likha at gawa ng tao, ng kaisipan ng tao, sinasamba rin ng tao. Yan ang sabi, tinalikdan nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ang nilalang. Sinamba daw nila yung nilalang sa halip na ang lumalang, na siyang dapat papurihan magpakailanman. Amen. Gusto ko nga isa-isa sana kaya lang konti lang yung oras Kaya sabi po ng Aklat ng Gawa, tingnan nyo ang Aklat ng Gawa ang nagsasabi sa atin. Babasahin ko rin sa inyo. Ang Aklat ng Gawa, sabi na dito sa verse 17, tayo nga'y mga anak niya, yamang tayo'y mga anak ng Diyos. Ito'y Aklat ng Gawa, chapter 17, verse 29. Yamang tayo'y mga anak ng Diyos, huwag nating akalain na siya ay tulad ng larawang ginto, pilak o bato, na pawang likha ng isip at kamay ng tao. Mahabang panahon di pinansin ng Diyos ang hindi pagkilala sa kanya ng tao. Ngunit ngayon inuutos niya na magsisi sila talikdan ng kanilang masamang pamumuhay, sapagkat itinakda na niya ang araw ng paghuhukom sa sanlibutan. Ito. Kita nyo, yamang tayo mga anak daw ng Diyos, huwag nating akalain. Huwag daw nating akalain na siya ay tulad lamang ng larawang ginto, pilak o bato, na pawang likha ng isip at kamay ng tao. Mahaba daw pong panahon na hindi pinansin ng Diyos ang hindi pagkilala sa kanya ng tao. Ngunit ngayon, sabi nga, ngunit ngayon inuutos niya na magsisi sila at talikdan ang kanilang masamang pamumuhay, sapagkat itinakda na niya ang araw ng paghuhukom sa sanlibutan ito. Hallelujah. Number 1 niyang idolatry. Bumagsak ang bansang Pilipinas, nagsimula yan sa ating babaeng presidente na yan ay si Cory Aquino, na nung nagpatayo siya ng napakalaking imahe ng mahal na birhen daw, sunod-sunod na ho ang pagbagsak ng Pilipinas. Dati number 1 sa pinaka kinikilalang mayamang bansa, idolatry. Grabe. Sa Isaiah 44 verse 9 to 20, hindi ko na mababasa dahil marami, pero ito po yung message ng Lord, idolatry.
At ito ang maganda, hindi lamang sa pamamagitan, marami pong idolatry ang kinamumuhian ng Diyos. Minsan nagiging idol natin yung ating asawa, mas pinahalagahan natin ang ating asawa. Minsan, mas pinahalagahan natin ang ating anak. Wala tayong panahon sa Panginoon. Minsan, kaya hindi tayo makasamba dahil ang dinadahilan natin ang ating asawa. Dahil ayaw niya, against siya. Minsan yung anak natin, kaya hindi tayo makapush na mag-serve sa Panginoon dahil lang anak natin. Minsan yung trabaho, mas pinahalagahan natin. Kasi may trabaho Marami. Mas pinahalagahan ng tao yung kanilang trabaho, yung kanilang business. Mas malaki ang kita sa araw ng linggo Kaya kinakailangan kaysa sumimba, maghanap buhay. Mas puno nga po yung sabungan kaysa sa church pag araw ng linggo May bayad pa yun. May bayad pa, pero pumapasok ang tao. Pero in church, susunduin na ng pastor. Pamerienda pa. Ay ayaw pa. Pero yung sabungan, may bayad na. Mampinto, 1,000. Kahit 1,000 pag derby, puno pa rin. Grabe. Sabi nga ho ng Biblia, ay napakakipot ng daan papunta sa buhay na walang hanggan. Subalit napakaluwang ng daan patungo sa kapahamakan. Nagsisiksikan pa. Nakita ko nga yung sabungan Nung ako po'y nagmi-ministry to Mansalay, Saturday pa lang po ako'y nagpupunta na sa Mansalay. Saturday puno ang mga sabungan. Pagbalik ko po ng Sunday, pauwi na ako. Sunday ng hapon, uwi na ako. Puno pa rin ang sabungan. Pero in church, iilan-ilan po ang sumisimba. Kaya sabi nga, totoo ang Word of God. Napakaliit ng pintuan papunta sa buhay na walang hanggan. Subalit napakalawak ng pintuan papunta sa kapahamakan. At nag-uuna-unahan pa sila. Ayaw ng Diyos na tayo mapahamak. Pero dahil sa katigasan ng Diyos, ng tao sa Panginoon, pag hindi pinahalagahan ng taong ginawa ni Christ sa krus ng Kalbaryo, sigurado impyerno ka. Sigurado ako impyerno. Why? Kaya ako, alam nyo, may mga tao naging marunong. May mga tao na matataas ang profesyon sa buhay, mga engineer, doktor, may mga profesyon. Pero iniwan nila ang kanilang profesyon at sumunod sa will ng Panginoon. Nakaka-bless. Naging marunong sila. Dahil alam nila na ang kanilang buhay ay hindi mananatili pansamantala lang sa daigdig na ito. At ang kanilang hinahangad ay yung everlasting life. Na samantalang dito sa lupa ay hindi sila pinababayaan ng Panginoon at nararanasan nila ang kapayapaan at tunay na kagalaan sa kanilang puso. Ang material things ay kapag hindi ito galing sa Panginoon, ito'y maglilid sa iyo sa kapahamakan ng iyong buhay. Ang pera, sabi nga, ang salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan, sabi ng Biblia. Ugat, ito ay magdadala sa iyo sa kapahamakan. Once na ito hindi galing sa Panginoon. Kaya mga kapatid, ito yung ating pag-aaralan, yung kasalanan ng sanlibutan. So una, dapat malaman mo na sabi ng Biblia sa Roma, sa ating pinag-aralan sa aklat ng Roma, unang galit ang Diyos sa idolatry. Kung ikaw ay mayroong Diyos-Diyosan dyan, maitim, maliit, reject mo na yan. Pinananahanan lang yan ng evil spirit. Hindi yan sa Diyos. Alam niyo ba, sabi ng Panginoon, kung mananalangin ka, kung paano ka diringgin ng Diyos, isara mo ang iyong silid, pumasok ka sa iyong kwarto, and then isara mo at manalangin ka sa Diyos na hindi mo nakikita at tutugunin ka ng Panginoon. Sapagkat ang Diyos ay Espiritu, sabi ng
ng John chapter 4 verse 43, sapagkat ako'y espiritu, sambahin niyo ako sa espiritu at sa katotohanan. Yan ang sabi ng Bible. Hindi nagbatas ng Diyos na gumawa kayo ng larawan para ako'y sambahin ninyo at maalala ninyo. Ang sabi ng Diyos sa kanyang 10 utos, huwag